Ngayong araw ng mga puso, may paalala ang pamahalaan sa mga kabataan at mga magulang. Pag-usapan po sa bahay ang sexual at reproductive health. Sa datos kasi ay hindi na lang teenage pregnancy ang issue sa bansa, kundi ang pagbubuntis maging sa mga batang edad 10 taon pa lang. Ang Balitang A to Z Special Report ni Stanley Gahete. Flowers, chocolates at iba pang pakulo. Yan ang tipikal na eksena tuwing araw ng mga puso. Pero sa likod ng kilig sa mga kwento ng buhay pag-ibig, ang realidad naman ng mga kabataang maagang naging magulang. Ang 17 anyos na si Selena, di tunay niyang pangalan, nanay na sa kanyang 2-month-old baby. Dahil sa pagbubuntis, paminsang nahinto sa pag-aaral si Selena pero desididong makapagtapos balang araw. Makabawi kay mama. Tapos po gusto ko po talaga magtapos ng college para pag wala yung trabaho yung partner ko, ako naman yung may trabaho, teacher. Then matuturo ako din po yung anak ko. Ang 18 anyos naman na si alias Edward, wala nang planong magkolehiyo. Focus siya ngayon sa pagkakakitaan para sa 8 buwan na anak. Mahirap po kumita. Lalo na po pagka wala pong diploma. Even po may diploma, minimum wage po sa bansa natin to. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, bumaba ang porsyento ng mga babaeng nabubuntis sa Pilipinas, edad 15 hanggang 19, mula 8.6% noong 2017 patungo sa 5.4% noong 2022. Pero ang nakababahala, tumaas naman ang bilang ng mga batang babaeng nabubuntis, edad 10 taon pa lang hanggang 14. Halos 300% ang inilobo nito kumpara noong mga nakaraang dekada. The increase we're seeing is for below 15. Most of these children really should be under the care of family and of the Department of Education and Basic Education. Ayon sa Commission on Population, posibleng factor dito ang mga batang anak ng OFW na naiiwan mag-isa sa bahay at maaaring makaranas ng pang-aabuso. Marami din ang maagang na-expose sa social media. Giit pa ng Popcom, sa kabila ng kampanya sa reproductive health, maging sa sexually transmitted infections at HIV, may stigma pa rin at kahihiyan ng ilan sa mga nagtatanong o magpapakonsulta. Kulang din umano ang lalim sa pagtuturo ng mga ito sa paaralan. Nung turo po yun, huli na lahat. Yung isang ko lang ay yung isang subject po na pagpapaliwanag about sa sex, about sa teenage pregnancy, sa pagbubuntis sa maaga, pag-aasawa na maaga, ganyan po. At kahit may responsible parenthood at reproductive health law na, kailangan pa rin ng pahintulot ng mga magulang ng minor de edad bago maka-access sa family planning services. Natutunan ko po habang may nagpapaaral, habang may nagpapagod, nagtatrabaho para sa'yo, para mag-aral, huwag muna. Itigil mo ng kapusukan. Hindi po advisable. Yun lang din po yung naging aral ko sa sarili ko eh. Na-realize ko na yun nga po na sa lahat ng sinasabi ng magulang po na mahirap po talaga magkapamilya ng maaga. This is whole of society approach. We should really be very systematic and with the clear intervention, talking to our children about protecting themselves and talking to them about their sexuality and the consequences of getting pregnant to opportunities that they will have in the future. Sabi nga, hindi dapat tuwing araw ng mga puso lamang malakas ang kampanya tungkol sa kalusugang sexualidad at reproductive health, lalo't marami pa rin ang walang access dito. Kinakailangan mas palakasin ng pamahalaan ang kanilang aksyon, maging pagpapaigting ng information, education and communication campaign para mas maraming kabataan ang mapabuti ang kanilang kinabukasan. Para sa Balitang A to Z,
Stanley Gahete,